Lalaking tisoy, no, nakadate di umano ni Miss Catherine Bernardo, abay usap-usapan ngayon sa social media. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo, of course, magpatuloy sa ating updates for today's video, of course, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. And of course, syempre po, salamat din po sa inyong pagbibigay ng inyong mga comments, no? At mga saloobin patungkol sa mga updates po natin, no? So, this time, eto na, no? Kasi pinag-uusapan at hindi mamatay-matay ang issue patungkol po dun po sa napapabalita na naman. Kung matatandaan po ninyo, ilang buwan pa lang ang nakakaraan, ay napabalita nga na nag-make live-in na daw si Miss Catherine. Nagli-live-in na daw si Catherine tsaka si Mayor. So, ngayon, November 25, 2025, ay napabalita na naman ito. Sabi niya, mukhang excited ang staff ni Lucena City Mayor Mark Alcala na linisin ang condo unit ng kanyang boss dahil binidyohan niya ito sabay post sa social media without knowing na magiging viral ito. Napansin kasi ng netizen ang letters of a design sa condo unit ni Mayor Mark na kakambal ng pag-aari ng aktres na si Catherine Bernardo. Deleted na ang post ng staff ni Mayor Mark pero na-screenshot na ito ng mga netizen. Base ito sa kwento ni Josa Poco sa OG Diaz Updates vlog ni Mama Loy at OG Diaz na in-upload kahapon. Sa screenshot ng netizen, ichinika ng mababasa ang female staff of Mayor Mark Alcala posted a video of her cleaning his place and whole living room impeccably looks like the units of Catherine Bernardo. Say ni Mama Loy, ito ba yung tungkol sa picture na nilinis daw niya yung unit ni Mayor tapos na ikumpara yung sofa na parang sa sofa ni Catherine Bernardo sa unit niya. Pinakita sa vlog ng larawan ng dalawang sofa at pinagkumpara ito na ang tanging nasabi ni OG, oh my God, totoo ba? Sabi niya. Sabi ni Mama Loy, ayan o, di ba pareho ang sofa? Maintrigang tanong ni Josa Poco, so ano, ibig sabihin ba nito naglilipin na sila ni Mayor? Nagulat sina Mama Loy at OG sabay sabi ng huli, wag kang palalos-dalos dyan, Josa, sabi niya. Kaya nga po ako nagtinatanong, sabi ni Josa, ako ba yung staff na nag-post ang picture? Bakit ako tinatanong mo? Katwira ni Mama Loy, hirit ni Josa Poco, base sa inyong opinion. Ang sinasabi ng netizen ay parang isang sopa doon sa nilinis na apparently unit ni Mayor Mark at saka doon sa ipinost si Catherine, sabi ni OG. Sinuri namin ang dalawang larawan ng leather sofa ni Mayor Mark at Catherine at parehong dark brown ang mga ito at pareho rin silang salamin ang nasa likod. Ang pagkakaiba lang ay walang kurtina yung sa Mayor at sa actress ay meron. Pero sabi ng mga naglinis ng staff kaya posibleng tinanggal nito ang kurtina. Anyway, hirit ulit ni Josa Poco, di ba Tito OG ang mga staff pinagbabawalang mag-picture? Bakit naman kayo kailangan mag-picture? Hayan tuloy, yung mga ganyang senaryo na kukompare sa sofa, baka naman kasi magkaiba ang kanilang unit pero magkaterno ang kanilang sofa. So, malay mo, twinning, sambit ni Mama Loy. May mga ganon din si Mama Loy sa mga kondo, sabi ni rin Josa Poco. Pinagdiinan ng co-host OG na baka kasi ganitong disenyong uso kaya pinareho ni na Catherine at Mayor Mark ang kanilang sofa. Tanong ulit ni Josa, so hindi talaga sila nagli-live-in. So, ayun talaga yung pinag-uusapan nila kasi nga doon po sa pagkakaparehas nga di umano ng upuan, no? Kaya po talagang iniisip nila na nagli-live-in na daw itong si Mayor at saka si Miss Catherine. Alam po natin na dininay na po yan ng kampo ni Catherine na meron pong ganyang issue. Si OG Diaz na din po ang nag-fact check patungkol dito at sinabi niya na there is someone or somebody from the team of Miss Catherine Bernardo ay nag-attempt na kausapin si Mr. OG Diaz para po itangge na meron na nga pong ganong pagganap, ano. So, kasabay nga nito is pinag-uusapan din ngayon na bakit daw lumalabas yung mga ganitong klase ng balita patungkol kay Catherine kasi bakit hinahayaan ng ABS-CBN. In the first place is meron din po
kasing ano yan, meron din po kasing implication yan para kay Catherine Bernardo. Syempre nga naman, may paparating po siyang bagong project, which is kasama niya po dyan si Mr. James Reid, no? So, gusto rin po yan ng ano nila, marketing strategy din yan para talaga mapag-usapan at mas lalong umingay pa ang pangalan ni Catherine. Kaso nga lang, medyo hindi kagandahan yung mga news na lumalabas patungkol sa bagay na yan, diba? Pero, yun nga, as I've said earlier, si Mr. Ogie Diaz na rin po mismo ang nagtama ng balita na hindi totoo yung mga ganitong klase ng fake news, no? So, sa Instagram post po ni etong si Miss Catherine Bernardo, ay nag-post po siya ng little bit of this and that. Kapamilya superstar Catherine Bernardo shares a series of photo giving fans peek into her life, balancing both her professional and personal moments. Which is ito nga yung parang mga photos niya na galing sa kanyang IG account. Yan, so pinapakita niya po dito yung ilan sa mga behind the scene or BTS ng mga naganap sa kanyang buhay kasama ng kanyang pamilya. Maging po ng kanya pong BTS dun po sa kanilang ginagawang series kasama si Mr. James Reid. Pero meron po kasing isang photos dito na nag-trending na naman at pinag-usapan sa SOCMED na tila baga si Miss Catherine ay nagpapahiwatig. Meron pong isang glass of wine. Ayan o, meron pong isang glass of wine na hawak si Miss Catherine Bernardo at pilit na zinuzoom ng mga netizen na meron daw silang nakikitang isang lalaking nakasalamin at natisoy, no? Talagang kakaiba talaga yung mga netizen, talagang ganyan talaga yung kanilang kanilang parang meron silang may pino-point out sila kung sino yung lalaki, 'di ba? Pero kapag zoom in nyo po yung photos na yun, wala naman tayong makita. Wala tayo kahit kaunting shadow ng isang tao. Nakikita lang natin doon is parang parang yung surroundings nung lugar kung nasan si Miss Catherine Bernardo. So, pinag-uusapan ngayon yun sa social media na si Mr. Alden Richards daw yun. Sabi nila. Tapos, meron din nagsasabi si Mayor Mark Alcala daw yun. Pero, meron din naman nagsasabi na mga kaibigan daw yun ni Miss Catherine, yung glam team niya, nakasama niya po doon sa, sa condo niya. Kasi madalas nga naman yung mga glam team niya talaga yung kapiling niya doon yun talaga yung mga kasama niya, 'di ba? So, anyways, ang maganda naman kay Catherine Bernardo is kahit sobrang busy niya, isa babalansin niya lahat, 'di ba? Nabibigyan niya pa rin ng time yung kanyang family. Dahil nakita naman natin kung gaano po ka-busy si Miss Catherine. Kahit nga po yung birthday ng ate Tin niya, hindi na po siya nakapunta dahil po sa hectic na schedule. Dahil sa ginagawa po nilang pelikula nga, or series nitong si Mr. James Reid. Ayan. So, pinakita niya yung mga photos niya, yung mga makakasama niya sa bago niyang serye, tapos yung mga friends niya, yung family niya. Namataan din po siya nagpa-black screening, no, nung movie ni Piolo Pascual at ni Mr. Joshua Garcia and Bel Mariano. So, kayo po, anong yung saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. That's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV and DarEds channel. God bless everyone.